Jaylen Brown, may pangako sa Celtics kaya kung buhatin ng Boston sa playoff. Durant, tinuruan ng leksyon si Bailey. Ito ang sinabi kay Ace. At Horford to Butler connection nag-viral. Kerr may plano na kay Seth Curry. Si Jaylen Brown ay buong tapang na niyayakap ang kanyang sandali bilang mukha ng Boston Celtics. At ginagawa niya ito ng may kumpiyansa ng isang veteranong dumaan na sa lahat ng laban sa playoffs. Sa pagkawala ni Jason Tatum dahil sa napunit na Achilles tendon at habang pumapasok ang Celtics sa isang taong puno ng pagbabago, malinaw na ipinahayag ni Brown na handa siyang pamunuan muli ang Boston pabalik sa postseason at may matibay na karanasan siya para patunayan iyon. Hindi pa ako kailanman nabigong makapasok sa playoffs. Mas marami akong panalong playoff kaysa sa 15 o 16 na koponan. Alam ko kung ano ang kinakailangan. Alam kong mayroon ito ang grupong ito. Alam kong kaya naming makamit ang aming layunin. Hindi iyon pagmamalaki, iyon ay katotohanan. Mula nang pumasok siya sa liga noong 2016, nagtala si Brown ng 80 to 55 playoff record, lahat kasama ang Celtics. Sa panahong iyon, walang ibang koponan sa NBA maliban sa Boston mismo ang may mas maraming postseason wins kaysa kay Jaylen Brown. Isang kamangha-manghang istatistika na nagpapakita kung gaano siya naging konstanteng bahagi ng panalong basketball. Ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang karera, kakailanganin ni Brown na panindigan ang pamantayang yon nang wala ang kanyang co-star. Ang off-season ng Celtics ay puno ng malalaking pagbabago. Umalis sina Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford at Luke Kornet at ang injury ni Tatum ay nag-iwan ng malaking puwang sa lineup at sa leadership ng koponan. Gayunpaman, hindi tinitingnan ni Brown ang 2025 to 26 season bilang taon ng muling pagtatayo. Para sa kanya, ito ay isang hamon. Ngayon, sa pagkawala ni Tatum, mas lumawak pa ang papel ni Brown bilang leader sa loob at labas ng court. Ang bagong core ng Celtics, sina Derek White, Peyton Pritchard at Sam Hauser ay umaasa sa kanilang composure at karanasan upang manatiling kompetitibo sa mabigat na laban sa Eastern Conference. Ang playoff resume ni Jaylen Brown ay maihahambing na sa buong kasaysayan ng ilang NBA franchises at hindi siya handang tapusin ang streak na iyon ngayon. Maaaring mag-iba ang anyo ng Celtics, ngunit hanggat si Brown ang nangunguna, mananatili silang naniniwalang kabilang sila sa mga elite ng liga. Ano sa tingin nyo sa paniniwala ni Brown, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Kevin Durant ay nagkaroon ng kamangha-manghang unang laro sa kanyang debut bilang miyembro ng Houston Rockets kahit na ito ay isang preseason game lamang laban sa Utah Jazz. Tinapos niya ang laro na may 20 puntos, 2 rebound at 1 assist habang nagwagi ang Rockets sa score na 140 to 127. Ngunit higit pa sa kanyang performance, isang insidente ang naging viral sa social media nang subukan umano ng rookie ng Jazz na si Ace Bailey na trash-talkin si Durant. "You're new here. You're brand new here, boy. Why is your F talking? Sit your F down. Sit your Ace down." Ayon sa ulat ng ilang social media sources, ito raw ang naging tugon ni Durant. Maganda rin naman ang ipinakita ni Bailey sa laro. Ngunit tila hindi magandang ideya para sa isang rookie ang mang-asar ng isang superstar tulad ni Durant. Nagtala si Bailey ng 25 points, 6 na rebound, 3 assist, 2 steal at 1 block. Pinangunahan pa niya ang lahat ng scorer para sa Jazz. Kung hindi lamang niya pinaikot ang oso, marahil iba ang tono ng mga ulat ng media. Ngunit ngayon, marami ang tumingin sa kanya bilang isang bagitong sumubok manggulo sa veterano at nabigo. Pagkatapos ng laro, nagsalita si Durant tungkol kay Ace Bailey sa harap ng media. "Dynamic player, think he's gonna be a hell of a player. I love the coaching staff that he's with. I love that he got drafted to Utah. Good development program over there," sabi ni Durant. Ipinapakita ang paggalang at pagkilala sa batang manlalaro at sa Jazz organization. Ayon sa head coach na si Will Hardy, nakikita nila ang maraming pagkakahawig sa pagitan ng laro ni Bailey at ni Durant. With guys like Kevin Durant and Jason Tatum, we all kind of know what that looks like now. That can be distracting. So it was really good for me to go back and watch a lot of that film to see what the beginning of that journey looked like. Paliwanag ni Hardy sa kanyang pre-game press conference. Anong masasabi nyo sa batang si Ace Bailey, mga kaibigan?
Sa sumunod naman, ang NBA preseason ay nagsisilbing karanasang pampagkatuto para sa mga baguhang manlalaro at maging sa mga veterano at tiyak na marami ang matututuhan ng Golden State Warriors, mabuti man o masama, matapos ang nakakabaliw na laban na nagtapos sa 129-123 panalo laban sa Portland Trail Blazers nitong Huwebes ng araw sa Chase Center. Sa likod ng husay sa 3-point shooting ni Quinten Post, may 20 points at LJ Cryer, 14 points, at sa walang sawang enerhiya ng rookie na si Will Richard, nagawa ng Warriors na makabawi at magpasiklab ng comeback, tinalo ang Blazers sa score na 51-26 sa ika-4 na quarter. Si Steph Curry sa loob ng 16 minutong paglalaro sa unang kalahati ay nagtala ng 11 points, 3 of 7 shooting mula sa field at 2 of 5 sa tres. Si Draymond Green ay naglaro rin ng 16 minuto, nakapagtala ng 9 puntos at 2 tres. Si Jimmy Butler naman ang nanguna sa scoring sa tatlong veterano at tanging may positibong plus-minus. Muling makakatapat ng Warriors ang Blazers sa preseason sa darating na Martes at muli silang maghaharap sa ikatlong laro ng 2025-26 NBA regular season bilang ikalawang araw ng back-to-back schedule. Narito ang tatlong pangunahing obserbasyon mula sa ikalawang panalo ng Warriors sa kanilang 5 larong preseason schedule. Horford gets starting nod. Matapos simulan ang preseason sa small ball lineup, nagbago ng estratehiya si Coach Steve Kerr at naglaro ng mas malaki laban sa Blazers. Ipinuwesto niya si Al Horford sa panimulang lineup habang nanatili si Moses Moody at si Brandon Podziemski ay lumipat sa bench. Ang starting 5 ay binubuo ni Curry, Butler, Green, Horford at Moody. Si Al ay nagbibigay sa amin ng kakayahang maglaro ng mas malaki habang may shooting, paliwanag ni Kerr bago ang laro. Malaki ang lineup ng Portland at inaasahan kong magsisimula si Donovan Clingan. Ayokong palaging si Draymond ang humarap sa mga big centers kaya magandang pagkakataon ito para subukan ang lineup na ito at tingnan kung paano ito gumagana. Nang leading ang Blazers 18-15, nagpasya si Kerr na gamitin ang bench. Pinalitan sina Moody at Horford ng Buddy Hield at Quinten Post. May higit pa sa 5 minuto ang natitira sa unang quarter. Si Moody ay agad nag-block ng 2 shots sa unang minuto habang si Horford ay nakakuha ng 2 rebound at 1 assist. Dapat sana ay 2 kung naipasok ni Moody ang open layup. Ang unang assist ni Horford ay kapansin-pansin. Kinuha niya ang defensive rebound, tumakbo coast to coast at ipinasa kay Butler para sa madaling layup sa transition. Hindi na muling naglaro ng sabay ang starters pagkatapos noon. Tulad ng unang preseason game, sina Curry, Butler, Green at Horford ay hindi na bumalik sa ikalawang kalahati. Si Horford ay hindi nakapuntos sa 11 minuto, 0 of 4 shooting, habang si Moody ay nagtala ng 10 puntos sa 4 of 12 shooting, ngunit negative 10 sa plus-minus sa loob ng 20 minutes. Ang second unit struggles. Nang ipasok ni Kerr ang bench unit, biglang bumaliktad ang laro pabor sa Blazers. Gumamit ang Warriors ng 10-man rotation sa unang quarter kung saan pumasok sina Podziemski, Hield, Post, Jonathan Kuminga at Gary Payton II mula sa bench. Natalo ang grupong ito sa kanilang run na 19-4 sa unang quarter pa lamang. Ang bench ng Blazers ay leading 18-7 sa unang quarter at gumawa ng 13-0 run upang makuha ang 39-25 lead papasok ng ikalawang quarter. Sa halftime, leading pa rin ang Blazers bench battle 25-20. Lahat ng bench players ng Warriors ay may negative plus-minus habang si Deni Avdija 13 points lamang ang may negatibong rating mula sa bench ng Blazers. Ayon kay Kerr, si Seth Curry ay magiging malaking option mula sa bench kapag handa na at makakatulong sa outside shooting. Si Curry ay patuloy pang nagra-ramp up at hindi pa nakakapaglaro sa preseason. Siya ay iwi-waive bago ang October 18 at maaaring muling pirmahan simula November 11. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.